Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang ina at sa hangganan ng pag-ibig? May mga pagkakataong ang inaakala nating katapusan ng kadiliman ay simula pa lamang pala ng isang mas malalim na bangungot. Ngunit sabi nila, sa puso ng isang ina, doon matatagpuan ang pinakamatapang na liwanag. Isang liwanag na kayang basagin kahit ang pinakamatibay na kadena. Malamig ang sahig na marmol sa ilalim ng mga tuhod ni Lihim. Ang amoy ng floor wax ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na kailanman ay hindi niya inakalang magiging kabisado niya. Sa malawak na sahig ng mansyon ng mga Del Fuego, ang kanyang figura ay mistulang isang maliit na tuldok, isang aninong pilit na binubura ang sarili nitong bakas. Isang buwan na ang nakalipas mula nang isuot niya ang puting bestida at lumakad sa altar patungo kay Datu, ang lalaking inakala niyang katuparan ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang mga pangarap na yon ay kasing bilis na naglaho, gaya ng mga ngiti sa mga litrato ng kanilang kasal. Ang singsing sa kanyang daliri ay hindi na simbolo ng pag-ibig, kundi isang posas na gawa sa ginto. Bilisan mo ang pagkuskos diyan, Lihim. Darating na ang mga bisita ng senyora, hindi pwedeng may makita silang kahit isang alikabok. Ang matinis na boses ng isang katulong ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Tumangulang siya, hindi na nag-abalang sumagot. Ang kanyang boses ay tila nawalan na rin ng silbi sa bahay na ito. Natapos siya sa sala at nagtungo sa kusina, umaasang makakahanap ng kahit isang pirasong tinapay. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pantry, bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Datu. Ang amoy ng mamahaling pabango na may halong alak ay nauna pa sa kanya. Nandito ka lang pala, anya. Ang boses ay may pamilyar na lamig. Kanina pa kita hinahanap. Paumanhin, Datu. Naglilinis lang ako. Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang hawakan nito ng mahigpit sa braso. Naglilinis? O nagpapahinga dahil pagod ka na sa pagiging asawa ko? Hindi sa ganoon. Nanginginig niyang sagot. Alam mo kung ano ang nakakainis sa'yo? Bulong ni Datu. Ang hininga niya'y amoy alak. Yang pagiging kaawa-awa mo. Akala ko ba matapang ka? Iyan ang sinabi mo sa'kin nung nililigawan pa lang kita. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang braso at marahas siyang itinulak sa pader. Wala kang silbi. Binitiwan siya nito at naglakad paalis na parang walang nangyari. Iniwan si Lihim na nanginginig at sapo ang braso. Ganito, gabi-gabi. Ang Datu na pinakasalan niya ay nagiging isang halimaw sa loob ng kanilang tahanan. Nang gabing iyon, habang naghahapunan ang mag-inang Dayang at Datu, si Lihim ay nakatayo sa isang sulok, naghihintay ng utos. Nakita niya ang masasarap na pagkain na nakahain, ngunit ang kanyang sikmura ay kumakalam sa gutom. Busog na ako, wika ni Dayang. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng mga alahas sa kanyang leeg. Tinawag niya ang aso nilang si Prinsesa, isang maliit na asong may laso pa sa ulo. Inilapag niya sa sahig ang isang porselanang plato na may lamang natirang steak. Pagkatapos kumain ng aso, tumingin si Dayang kay Lihim. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lihim. Po, senyora. May natira pa si Prinsesa. Baka gusto mo? Ang mga salita ay parang sampal na dumapo sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa gutom na nararamdaman niya. Yumuko siya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Salamat po, senyora, pero busog pa po ako. Tumawa si Dayang, isang tawang walang kagalakan. Bahala ka. Huwag mong sasabihin na hindi ka namin pinapakain dito. Kinagabihan, sa banyo ng kanilang silid, hindi niya napigilan ang pagsusuka. Halos wala ng laman ang kanyang tiyan. Habang nakaluhod sa malamig na sahig ng banyo, isang realisasyon
ang tumama sa kanya. Kailan nga ba ang huli niyang dalaw? Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang isang maliit na kahon sa likod ng aparador. Isang pregnancy test kit na matagal na niyang itinago para sana sa masayang sorpresa. Ngayon, gagawin niya ito sa gitna ng takot at pag-iisa. Ilang minuto siyang nakatitig sa maliit na bagay na yon. Ang paghihintay ay parang isang walang hanggang parusa. At pagkatapos, dahan-dahang lumitaw ang mga linya. Hindi isa, kundi dalawa. Napahagulhol si Lihim, hindi dahil sa lungkot o takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Isang anak. Magkakaroon sila ng anak. Hinaplos niya ang kanyang patag na tiyan. Baka ito na. Baka ito na ang magpapabago sa lahat. Baka kapag nalaman ni Datu na magiging isa na siyang ama, bumalik na ang dating siya. Baka kapag nagkaroon na ng apo si Dayang, matanggap na rin siya nito bilang isang tunay na pamilya. Dala ng bagong pag-asang ito, dahan-dahan siyang tumayo. Pupuntahan niya si Datu. Sasabihin niya ang magandang balita. Habang papalapit siya sa pinto ng library kung saan madalas mag-usap ang mag-ina, narinig niya ang boses ni Datu. Sigurado ka na ba talaga, Ma? Paano kung hindi ito ang gusto natin? Sumunod ang malamig na boses ni Dayang, malinaw at walang bahid ng emosyon. Ang batang yan, kung hindi yan magbibigay ng pakinabang sa pamilyang Del Fuego, mas mabuting hindi na lang siya isinilang. Ang mga salita ay parang yelong tumusok sa puso ni Lihim. Ang maliit na binhi ng pag-asa na kasisibol pa lang ay biglang nagyelo at nabasag. Napatigil siya sa harap ng pinto. Ang kamay ay nanatiling nakaangat sa ere. Hindi na magawang kumatok. Ang anak niya, ang mga salitang narinig ni Lihim ay naging isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ang pagbubuntis na dapat sana'y isang biyaya ay naging isang pasanin na puno ng takot. Ang bawat araw ay isang pag-iingat. Ang bawat galaw niya ay tinitimbang. Ang sinapupunan niya ay hindi na lang pugad ng isang bagong buhay. Ito na ngayon ang kanyang pinakaiingatang sikreto at kuta. Lumipas ang mga buwan. Ang kanyang tiyan ay unti-unting lumaki at kasabay nito ang paglaki ng anino ng pamilyang Del Fuego sa kanyang paligid. Hindi na siya pinagbubuhatan ng kamay ni Datu, ngunit napalitan naman ito ng isang mapanuring pagbabantay na mas nakakapanakal. Si Dayang ay laging nakamasid. Ang mga mata nito'y tila sinusuri kung ang dinadala ba niya ay karapat-dapat sa kanilang pangalan. Ngunit may isang tingin na mas kinatatakutan si Lihim, ang tingin ni Silagan. Ang bayaw niyang palaging tahimik ay tila nagbago. Madalas niya itong mahuhuling nakatitig sa kanyang tiyan, isang titig na hindi para sa isang pamangkin, kundi para sa isang bagay na pag-aari niya. May kakaibang kislap sa mga mata nito, isang pinaghalong pagnanasa at pag-aangkin na nagpapadala ng kilabot sa buong katawan ni Lihim. Sa tuwing mangyayari iyon, agad niyang yayakapin ang kanyang sinapupunan. Nais itago ang kanyang anak mula sa masamang titig na yon. Sa gitna ng kadilimang yon may isang munting liwanag. Si Himig, ang matandang kasambahay. Sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa gutom o takot, may isang baso ng mainit na gatas na palihim na iniiwan si Himig sa labas ng kanyang pinto. Walang salitang namamagitan sa kanila. Tanging mga tingin lang ng pasasalamat mula kay Lihim at mga tango ng pag-unawa mula sa matanda. Ang mga munting kabutihang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. At dumating ang araw ng kanyang panganganak. Ito ay hindi tulad ng kanyang mga pinangarap. Walang asawang nag-aalala sa tabi niya, walang pamilyang sabik na naghihintay. Dinala siya sa isang pribadong silid sa ospital na pag-aari ng mga Del Fuego at doon, mag-isa niyang hinarap ang sakit. Bawat pag-iri, bawat sigaw na pinipigilan niya ay para sa batang malapit ng isilang. Konti na lang anak, konti na lang. Maging matapang ka.
Bulong niya sa kawalan, kinakausap ang sarili at ang anghel sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos ng maraming oras ng paghihirap, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang babae. Nang unang inilagay ang munting anghel sa kanyang mga bisig, lahat ng sakit, lahat ng takot ay pansamantalang naglaho. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi, ang maliliit na daliri, ang kanyang anak. Sa wakas, mayroon na siyang tunay na kanya. Mayroon na siyang dahilan para lumaban. Huni! Bulong niya, isang pangalang matagal na niyang naisip. Ang pangalan mo ay Huni, dahil ikaw ang musika ng buhay ko. Habang pinagmamasdan niya ang bawat detalye ng mukha ng kanyang anak, napansin niya ang isang bagay sa batok nito. Isang marka. Isang balat na hugis kalahating buwan. Maliit at perpekto, na pangiti si lihim. Ang espesyal mo naman, anak, sabi niya habang marahang hinahaplos ang marka. Kinabukasan, dumating sina Dayang at Silagan. Hindi bakas sa kanilang muka ang saya ng isang lola at tito. Ang kanilang mga kilos ay kalkulado, ang kanilang mga mata ay mapanuri. Isang babae pala, sabi ni Dayang, walang emosyon sa boses. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Magiliw na sabi ni lihim, pilit na iwinawak si ang kaba. Itinagilid niya ng bahagya si Huni para ipakita ang mukha nito. Kamukha po ba siya ni Datu? Ngunit hindi sa mukha ng bata na pako ang tingin ng dalawa. Dahil sa paggalaw ni Huni, bahagyang nakita ang balat sa batok nito. Nakita ni lihim ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang pagkagulat, ang takot. Si Silagan ay bahagyang napaatras, habang si Dayang ay nanigas sa kinatatayuan. Nagpalitan sila ng isang tingin. Isang tingin na segundo lang ang itinagal, ngunit naglalaman ng isang buong aklat ng mga lihim at panganib. Ano yan? Tanong ni Silagan. Ang boses ay bahagyang garalgal. Iyan po ba? Sabi ni lihim na hindi pa rin nauunawaan ng lahat. Balat niya po. Ang ganda nga po, hugis buwan. Mabilis na kumilos si Dayang. Lumapit siya at marahas na hinawi ang kumot para makita ng malinaw ang marka. Ang kanyang mukha ay namutla. Isang peklat. Mabilis niyang sabi. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Isang pangit na peklat. Tumingin siya kay Himig, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Himig! Utos niya. May ipapakuha akong isang espesyal na ointment sa aking silid. Simula ngayon, araw-araw mong papahiran yan. Kailangang mabura ang peklat na yan bago pa man ito makita ng iba. Pero senyora, naguguluhang sabi ni lihim, hindi po yan peklat. Balat po yan. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Dayang. Isang tingin na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sinabi kong peklat iyan at buburahin natin iyan. Naintindihan mo? Walang nagawa si lihim kundi tumango habang yakap-yakap si Huni. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Bakit sila takot na takot sa isang simpleng balat? Ano ang mayroon sa marka ng kanyang anak? Habang papalabas ng silid sina Dayang at Silagan, narinig niya ang huling bulong ng kanyang biyenan sa kanyang bayaw. Hindi ito pwedeng malaman ni Numan, lalo na ni Datu. Ang utos ni Dayang ay naging isang ritual ng takot sa bawat araw ni lihim. Tuwing umaga, dumarating si Himig na dala ang isang maliit na garapon ng makapal at halos walang amoy na ointment. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Dayang, napipilitan si lihim na pahiran ang balat sa batok ni Huni. Bawat haplos ay parang isang pagtataksil sa sarili niyang anak. Bakit kailangan itong gawin manang Himig? Bulong ni lihim isang araw nang sila lang ang naiwan sa silid. Umiling lang si Himig, ang mga matay puno ng awa at takot. Sumunod ka na lang, Hija, para sa kapakanan ninyo ni Huni. Ngunit ang puso ng isang ina ay hindi kayang manahimik na lang. May mali, may isang malaking kasinungalingan
na bumabalot sa markang iyon at nararamdaman niyang ito ang susi sa lahat. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Huni, gumawa si Lihim ng isang desisyon. Kumuha siya ng basang tela at dahan-dahang pinunasan ng ointment sa batok ng anak. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, muli niyang pinagmasdan ang balat. Ang perpektong hugis ng kalahating buwan. Hindi ito peklat, isa itong tanda. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang palihim na paglaban. Sa tuwing papahiran niya si Huni sa harap ni Dayang, tinitiyak niyang kaunti lang ang nailalagay niya. At kapag wala nang nakatingin, agad niya itong pupunasan. Determinado siyang protektahan ang anumang katotohanan na nakakabit sa markang iyon. Nagsimula rin siyang magmasid. Ginamit niya ang teleponong bigay ni Himig para magsaliksik tungkol sa mga hereditary birthmarks o mga balat na namamana. Nakakita siya ng mga kaso kung saan ang mga pambihirang marka ay naipapasa sa bawat henerasyon ng isang pamilya. Ang impormasyong yon ay lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Isang gabi, nagising si Lihim dahil sa pag-ubo ni Huni. Kailangan niya ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, bitbit ang kanyang anak, at nagtungo sa kusina. Ang buong mansyon ay nababalot sa katahimikan, isang katahimikan na nakakabingi at puno ng panganib. Habang papalapit siya sa kusina, isang sinag ng ilaw mula sa ilalim ng pinto ng library ni Silagan ang pumukaw sa kanyang pansin. At kasabay nito, ang mahihinang boses na nag-uusap. Dahil sa kuryosidad at takot, lumapit siya sa pinto. Idinikit ang kanyang tainga. Hindi na ako mapakali, Silagan. Boses iyon ni Dayang, puno ng pag-aalala. Araw-araw, mas lalong nagiging malinaw ang marka. Paano kung may makapansin? Paano kung itanong ni Datu kung bakit may ganoong marka ang anak niya? Sumunod ang kalmadong boses ni Silagan, ngunit may panganib sa bawat salita. Ang markang yan ay tatak ng ating dugo, Dayang. Isang pagkakamali na hindi dapat nangyari. Anong gagawin natin? Halos pabulong na tanong ni Dayang. Ang babaeng yan, si Lihim, nagsisimula na siyang magtanong. Nakikita ko sa mga mata niya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Narinig ni Lihim ang tunog ng yelo na inilalagay sa isang baso. Kung ganoon, sabi ni Silagan, ang boses ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Kailangan nating siguruhin na ang mga tanong niya ay mananatiling walang sagot. Kailangan nating patahimikin ang anumang pagdududa ng permanente. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Dayang, ay kailangan nating siguraduhin na ang lihim na ito ay mananatiling lihim. Kahit na anong mangyari, kahit na sino pa ang kailangang mawala. Sa puntong yon, hindi na nakayanan ng mga tuhod ni Lihim ang bigat ng kanyang narinig. Siya'y napasandal sa pader at sa kanyang paggalaw, bahagyang tumama ang kanyang siko sa isang florera sa pasilyo. Isang mahinang kalansing ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ngunit sa gabing iyon, ang mahinang tunog na yon ay parang kulog. Natigil ang pag-uusap sa loob. Ang puso ni Lihim ay tila hihinto sa pagtibok. Niyakap niya si Huni ng mahigpit at, sa abot ng kanyang makakaya, mabilis ngunit walang ingay siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto, isinandal ang likod dito, at pinakiramdaman ng bawat tibok ng kanyang puso na nagbabantang kumawala sa kanyang dibdib. Kinabukasan, ang hangin sa mansyon ay mas mabigat kaysa dati. Pilit na umiiwas si Lihim sa landas ni Dayang at Silagan. Ngunit sa isang pagkakataon, habang naglalakad siya sa pasilyo, biglang lumabas si Silagan mula sa isang silid at hinarang ang kanyang daraanan. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, tila binabasa ang bawat takot sa kanyang kaluluwa. Magandang umaga, Lihim, sabi nito, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mahimbing ba ang tulog mo kagabi? Hindi makasagot si Lihim
Tanging-tango lang ang kanyang naisukli. Lumapit si Silagan. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Inamoy nito ang hangin. Alam mo, bulong nito, may mga bagay sa bahay na ito na mas mabuting hindi naririnig. Minsan, ang sobrang pag-uusisa ay nakakamatay. Tinitigan niya si Huni na nasa mga bisig ni lihim. Hinaplos nito ang pisngi ng sanggol gamit ang likod ng kanyang daliri. Minsan, pagpapatuloy niya, ang boses ay halos isang panakot na nakakamatay ito ng pusa at pati na rin ng kanyang kuting. Ang mga salita ni Silagan ay hindi lang isang babala. Iyon ay isang sentensya. Isang hatol na kamatayan na nakabitin sa ulo ni lihim at ng kanyang anak. Ang mansyon ng mga Del Fuego na dati ay isa lang kulungan, ngayon ay naging isang bitag na naghihintay na lang kumitil sa kanila. Wala nang lugar para sa pag-aalinlangan. Ang tanging pagpipilian na lang ay ang tumakas. Ngunit paano? Saan sila pupunta? Wala siyang pera, walang kaibigan, walang pamilyang malalapitan. Ang bawat sulok ng mansyon ay may mata. Ang bawat anino ay may tainga. Kailangan niya ng tulong. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang tao lang ang naisip niya, si Himig. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Huni, pumasok si Himig para kunin ang mga labahin. Isinara ng matanda ang pinto. "Hija," sabi ni Himig sa nanginginig na boses. "Narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Senyorito Silagan kanina. Nasa panganib kayo." Iyon na ang pagkakataong hinintay ni lihim. Humagulhol siya ng walang tunog. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Tulungan ninyo kami, Manang," pakiusap niya. "Kailangan naming makaalis dito. Alam kong may kinalaman ang balat ni Huni sa lahat ng ito. Kailangan kong malaman ang totoo." Ang mukha ni Himig ay nagpakita ng matinding pag-aalala at pag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya ang desperasyon sa mga mata ni lihim at ang inosenteng mukha ng natutulog na sanggol, tumango siya. "May isang lugar," sabi ng matanda. Ang lumang silid-aklatan sa kanlurang bahagi ng mansyon, matagal na iyong hindi nabubuksan. Nandoon lahat ng mga lumang gamit at alaala ng pamilya. Baka may makita ka doon." Nagliwanag ang mga mata ni lihim. "Paano po ako makakapasok doon?" Bukas ng hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang business party, gagawa ako ng paraan, sabi ni Himig. "Mag-iingat ka, lihim. Ang mga pader sa bahay na ito ay may mga alaala at ang ilan sa mga ito ay mas mabuting manatiling nakabaon." Kinabukasan, gaya ng sinabi ni Himig, ang buong mansyon ay nagkagulo. Mga caterer, mga taga-ayos ng bulaklak, lahat ay abala. Sa gitna ng kaguluhan, tinapik ni Himig ang balikat ni lihim. "Ngayon na," bulong nito. "Gumawa ako ng eksena sa kusina. 10 minuto. Iyon lang ang kaya kong ibigay sa'yo." Tumango si lihim. Niyakap niya si Huni ng mahigpit at mabilis na tinahak ang pasilyo patungo sa kanlurang bahagi ng bahay. Narating niya ang isang pinto na gawa sa matigas na kahoy, balot sa alikabok at agiw. Ginamit niya ang isang hairpin, gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang yumaong ama. At narinig niya ang isang mahinang click. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya at maingat na isinara ang pinto. Ang silid ay madilim. Tanging sinag ng araw mula sa isang maliit na siwang sa bintana ang nagbibigay liwanag. Mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, mga kahon na puno ng mga dokumento, at isang malaking aparador ng mga libro. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na baul sa isang sulok. Binuksan niya ito. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga lumang photo album. Kinuha niya ang isa na may nakaukit na pangalan, Silagan. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ito. Mga litrato ng isang batang Silagan. Sa kanyang binyag,
Sa kanyang unang kaarawan, kasama ang kanyang mga magulang, inisa-isa niya ang bawat pahina, hinahanap ang hindi niya alam kung ano. At pagkatapos, sa isang pahina na may titulong Ang Aking Unang Taon, nakita niya ito. Isang litrato ng isang sanggol na nakadapa sa isang kumot. Ang sanggol ay nakangiti at ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid na nagpapakita ng batok nito. Nanlaki ang mga mata ni Lihim. Napasinghap siya at agad na tinakpan ang sariling bibig para pigilan ang anumang tunog. Doon, sa batok ng sanggol na sisilagan, ay may isang marka. Isang perpektong marka na hugis kalahating buwan. Eksakto. Walang labis, walang kulang. Katulad ng marka sa batok ng kanyang anak na si Huni. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang isipan ay naglakbay pabalik. Sa mga gabing pagkatapos siyang saktan ni Datu, madalas siyang binibigyan ni Dayang ng isang tsaa na pampakalma. Sabi nito'y para makatulog siya ng mahimbing, ngunit ang tulog na yon ay masyadong malalim, halos parang wala kang malay. Isang alaala, malabo at pira-piraso ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan siya ng malalim na pagkakatulog, naramdaman niyang bumukas ang pinto ng kanyang silid. May isang aninong pumasok. Hindi niya maaninag ang mukha, ngunit naamoy niya ito. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na may halong tabako. Ang amoy ni Silagan. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang tabi, ang mga kamay nito sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mabigat para gumalaw. Ang kanyang boses ay ayaw lumabas. Hindi. Bulong niya sa sarili, habang ang katotohanan, nakasindak-sindak at kasuklam-suklam, ay unti-unting lumilinaw. Ang tiya, ang malalim na pagkakatulog, ang marka, ang anak niya. Hindi siya anak ni Datu. Napahagulhol si Lihim, yakap-yakap ang album. Si Huni ay anak ng isang demonyong nagtatago sa ilalim ng bubong na ito. Kasabay ng kanyang paghikbi, narinig niya ang mga yabag na papalapit sa labas ng pinto. At pagkatapos, isang boses, ang boses ni Silagan. Lihim, nandyan ka ba sa loob? Ang boses ni Silagan sa labas ng pinto ay parang isang martilyong pumukpok sa dibdib ni Lihim. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Napatingin siya sa paligid ng madilim na silid. Walang bintana, walang ibang daan palabas. Nahuli na siya. Lihim, alam kong nandyan ka. Pagpapatuloy ni Silagan, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Narinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Sa isang iglap, ang takot na nagpaparalisa sa kanya ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Ang instinto ng isang ina. Kailangan niyang protektahan si Huni. Hindi niya hahayaang mahawakan ng halimaw na ito ang kanyang anak. Sa kanyang tabi ay isang mabigat at antigong globo na nakapatong sa isang stand. Sa huling segundo bago bumukas ang pinto, buong lakas niya itong itinulak. Kasabay ng pagbukas ng pinto, pumagsak ang globo. Lumikha ng isang malakas na ingay. Nagulat si Silagan. Ang ilang segundong pagkaantala na iyon ang tanging kailangan ni Lihim. Huni! Sigaw niya, kahit wala doon ang anak. Tumakbo ka. Buong bilis siyang sumugod palabas ng silid-aklatan. Binangga ang balikat ni Silagan. Hindi niya ito nilingon. Tumakbo siya ng tumakbo, palayo sa lugar na yon, patungo sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay isang panalangin. Pagdating sa silid, agad niyang isinara at ikinandado ang pinto. Si Himig ay naroon. Inaalog si Huni na nagising dahil sa ingay. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Nalaman na niya. Humihingal na, sabi ni Lihim. Manang, kailangan na nating umalis. Ngayon na. Wala nang tanong-tanong pa. Tumango si Himig. May kaunting ipon ako, Hija. May luma akong sasakyan.
na nakaparada sa likod ng hardin. Hindi ito madalas gamitin kaya hindi nila mapapansin agad. Mabilis na kumilos si Lihim. Kinuha niya ang isang maliit na bag at isinilid ang iilang damit ni Huni, ang natitirang gatas, at ang pinakaimportante sa lahat, ang lumang album ng litrato. Iyon ang kanyang ebidensya. Dito tayo dumaan, sabi ni Himig. Iginigiya siya sa isang maliit na pinto sa loob ng walk-in closet. Ito ay isang daanan para sa mga serbisyo na direktang papunta sa labahan sa ibaba, malapit sa kusina sa likod. Habang tahimik silang bumababa, rinig na nila ang mga sigaw sa itaas. Ang boses ni Silagan, puno ng galit. Hanapin ninyo siya. Huwag ninyong hahayaang makalabas ng mansyon. Mas binilisan nila ang kanilang paglakad. Pagdating sa likod ng kusina, sumilip si Himig sa bintana. Ang mga gwardiya ay nagsisimula ng maglibot. Gagawin kong abala ang mga nasa kusina. Bulong ni Himig. Kapag narinig mo ang malakas na kalabog, tumakbo ka papunta sa malaking puno ng akasya sa dulo ng hardin. Hihintayin kita doon. Pumasok si Himig sa kusina at gaya ng sinabi, lumikha ng isang malaking eksena. Sinadyang ibagsak ang isang tray ng mga mamahaling babasagin. Sa gitna ng pagkataranta ng ibang mga kasambahay, iyon na ang hudyat ni Lihim. Niyakap niya si Huni ng mahigpit, ang puso niya'y dumadagundong. Kapit ka lang anak, bulong niya. Binuksan niya ang pinto at tumakbo. Ang damo ay basa at madulas sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay malamig. Hindi siya tumingin sa kaliwa o sa kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa puno ng akasya sa malayo. Rinig niya ang mga sigaw sa likuran niya, ang tahol ng mga aso. Para siyang isang hayop na tinutugis. Nang marating niya ang puno, nandoon na si Himig, nanginginig ngunit determinado. Iginaya siya nito sa isang lumang sasakyan na natatakpan ng mga baging. Sakay! Utos ni Himig. Mabilis silang pumasok. Sinubukan ni Himig na paandarin ang makina. 1, 2, ayaw umandar. Diyos ko, huwag ngayon. Nagmamakaawang dasal ni Himig. Sa di kalayuan, nakita nila ang mga ilaw ng flashlight na papalapit sa kanila. Ang mga sigaw ay palakas ng palakas. Muling sinubukan ni Himig. Sa pangatlong pagkakataon, umugong ang makina. Umandar ito. Walang pag-aaksaya ng oras, tinapakan ni Himig ang silinyador. Ang lumang sasakyan ay umarangkada, binasag ang maliit na bakod na kahoy sa likod ng mansyon at lumabas sa isang madilim na eskinita. Sa kanilang likuran, nakita nila sa side mirror ang isang itim na SUV na mabilis ding lumabas mula sa gate ng mansyon. Nakita nila tayo, sigaw ni Lihim. Hindi sumagot si Himig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Nagsimula ang isang desperadong habulan sa mga madidilim na kalsada ng probinsya. Ang malaking SUV ng mga Del Fuego ay pilit silang dinidikit. Sinusubukang itulak sila palabas ng kalsada. Sa isang matalim na kurbada, nawala ng kontrol si Himig. Ang kanilang sasakyan ay umikot at bumangga sa isang tumpok ng lupa sa gilid ng daan. Umusok ang makina. Ang SUV ay huminto sa kanilang likuran. Bumaba mula rito sina Datu at Silagan. Ang kanilang mga mukha ay parang demonyo sa ilalim ng ilaw ng kanilang sasakyan. Tapos na ang laro, Lihim, sabi ni Datu, papalapit sa kanila. Habang naglalakad sila palapit, biglang bumukas ang pinto sa gilid ni Lihim. Takbo! Sigaw ni Himig. Itinulak si Lihim palabas. Tumakbo ka papunta sa kakahuyan. Huwag kang lilingon. Huwag! Hinarang ni Himig ang daraanan ni Datu at Silagan. Hindi ninyo siya makukuha. Sigaw ng matanda. Ginamit ni Lihim ang pagkakataong iyon. Bitbit si Huni, tumakbo siya papasok sa madilim at masukal na kakahuyan. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang mukha. Sa kanyang likuran, narinig niya ang isang malakas na sampal.
ang pagbagsak ng isang katawan at ang sigaw ni Himig na puno ng sakit. Ngunit hindi siya lumingon. Tumakbo lang siya ng tumakbo. Ang mga luha at pawis ay magkahalos sa kanyang pisngi, palayo sa impyernong nagngangalang Del Fuego. Ang kakahuyan ay naging kanyang kanlungan at kalbaryo. Si Lihim ay tumakbo hanggang sa ang kanyang mga baga ay nag-aapoy at ang kanyang mga binti ay halos hindi na makagalaw. Bawat kaluskos ng dahon, bawat huni ng kuliglig ay nagpapatindig ng kanyang balahibo sa pag-aakalang sinusundan pa rin siya. Yakap niya si Huni na sa kabila ng lahat ay mahimbing na natutulog. Ang munting hininga nito ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang mag-uumaga na, narating niya ang dulo ng kakahuyan at natanaw niya ang mga ilaw ng isang highway. Basang-basa sa hamog, puno ng galos at putikan, naglakad siya patungo sa kalsada. Ang bawat sasakyang dumadaan ay tinitingnan siya na parang isang baliw. Sa wakas, isang bus na papunta sa syudad ang huminto. Ginamit niya ang natitirang lakas para umakyat. Ang mga pasahero ay umiwas sa kanya, sa kanyang marungis na itsura. Naupo siya sa pinakalikod, sa isang sulok, at doon, sa gitna ng mga estranghero, tahimik siyang umiyak. Iniisip niya si Himig. Ano na kaya ang nangyari sa matanda? Ang kasalanan ay parang isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ipinagdasal niyang sana ay ligtas ito. Ang bus ay huminto sa isang maingay at magulong terminal sa syudad. Bumaba si Lihim na parang isang multo, hindi alam kung saan tutungo. Ang syudad ay isang dambuhalang halimaw na tila lalamon sa kanya. Wala siyang pera. Maliban sa ilang baryang natira sa kanyang bulsa, wala siyang kakilala. Lumipas ang 2 araw. Ang kaunting pera niya ay naubos sa pagbili ng gatas para kay Huni at isang pirasong tinapay para sa sarili. Gabi-gabi, natutulog sila sa mga bangko sa parke, sa mga madidilim na eskinita kung saan hindi sila gaanong mapapansin, ngunit ang takot ay palagi niyang kasama. Paano kung hanapin siya ng mga Del Fuego dito? Ang kapangyarihan nila ay parang isang galamay na kayang umabot kahit saan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng isang maliit na karinderya at pinapanood ang balita sa TV sa loob, halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang mukha ay nasa screen. Isang ina na pinaniniwalaang may problema sa pag-iisip, tinangay ang sariling anak mula sa mansyon ng kilalang pamilya Del Fuego, sabi ng news anchor. Ipinakita ang isang litrato niya noong araw ng kanyang kasal kung saan siya ay nakangiti. Ayon sa pamilya, labis silang nag-aalala para sa kaligtasan ng sanggol at nananawagan sa publiko na ipagbigay alam agad kung makikita ang mag-ina. Gumuho ang mundo ni Lihim. Ginawa siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Isa siyang baliw. Isang kidnapper. Paano pa siya lalaban ngayon? Paano pa may maniniwala sa kanya? Niyakap niya si Huni at tumakbo palayo. Takot na may makakilala sa kanya. Sa kanyang paglalakad na walang patutunguhan, ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa. Napadaan siya sa isang luma ngunit malinis na gusali. Sa harapan nito, may isang maliit na karatula. Ang tanggapan ng liwanag, libreng tulong legal para sa mga kababaihan at bata liwanag. Ilaw. Isang salitang halos kinalimutan na niya. Nag-alinlangan siya. Ano ang sasabihin niya? Sasabihin ba niyang tinakasan niya ang pamilya ng kanyang asawa dahil isa sa kanila ay halimaw at siya ay ginawang baliw sa buong bansa? Sino ang maniniwala sa isang marungis na babaeng wala ni isang kusing? Ngunit nang tumingin siya sa natutulog na mukha ni Huni, alam niyang kailangan niyang subukan. Ito na marahil ang kanyang huling baraha. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng kanyang mga luha at pumasok sa loob.
Ang opisina ay maliit at simple. Isang babae sa reception ang ngumiti sa kanya. Isang ngangiting hindi mapanghuka. Ano po ang maitutulong ko sa inyo, ma'am? Tanong nito. Gusto, gusto ko po sanang makausap ang isang abogado. Hirap niyang sabi. Iginaya siya nito sa isang maliit na silid at pinaupo. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Mukha itong pagod. Ang kanyang damit ay bahagyang gusot at ang kanyang mesa ay puno ng mga folder. Ito si Attorney Castor Villaflor. Magandang hapon, sabi nito, umupo sa kanyang silya at hindi halos tumitingin sa kanya. Ano ang iyong kaso? Nanginginig ang boses na sinimulan ni Lihim ang kanyang kwento. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagmamaltrato, ang pagkakakulong, ang kahina-hinalang ointment, ang nalaman niya sa lumang album, ang pagtakas. Sa buong panahon, si Castor ay nakikinig lang. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Nang matapos si Lihim, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa wakas, bumuntong hininga si Castor, isang buntong hiningang puno ng pagod at kabiguan. Isinandal niya ang kanyang likod sa silya at tinitigan si Lihim. Sa unang pagkakataon, nang diretso sa mata. Ginang, sabi niya, ang boses ay mababa at pagod. Pinapahalagahan ko ang iyong katapangan sa pagpunta dito. Ngunit kailangan kong maging prangkas sa'yo. Huminga siya ng malalim. Ang pamilyang Del Fuego, sila ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa rehiyong ito. Nasa kanila ang pera, ang mga koneksyon. Kontrolado nila ang media. At ikaw? Anong hawak mo? Isang kwentong mahirap paniwalaan at isang lumang album ng litrato? Umiling siya. Patawad, Ginang. Lubos kong ikinalulungkot ang nangyari sa'yo. Pero ang pagharap sa mga Del Fuego sa korte, hindi iyon isang laban. Tumingin siya palayo, na parang may inaalalang masakit. Iyon ay isang pagpapakamatay. Pagpapakamatay. Ang salitang yon ay lumabas sa bibig ni Castor na may bigat ng 1,000 kabiguan. Ilang beses na ba niyang sinabi iyan sa mga taong tulad ng babaeng nasa harap niya ngayon? Mga taong wasak, mga taong inaapi, mga taong naghahanap ng liwanag sa isang sistemang matagal nang nilamon ng dilim. Tinitigan niya si Lihim. Nakita niya ang pagguho ng pag-asa sa mga mata nito, ang huling ningas na unti-unting namamatay, at sa isang iglap, nakaramdam siya ng galit. Galit sa sarili. Dahil minsan, hindi naman siya ganito. Minsan, siya ang liwanag na yon. Sariwa pa sa kanyang alaala ang araw na makuha niya ang kanyang lisensya sa pagiging abogado. Puno siya ng pangarap, puno ng idealismo. Isinumpa niyang ipagtatanggol niya ang mga walang boses na magiging sandata siya ng katarungan. Ngunit ang realidad ay isang malupit na guro. Ang unang malaking kasong hinawakan niya ay tungkol sa isang dalagang ginahasa ng anak ng isang makapangyarihang politiko. Hawak niya ang lahat ng ebidensya. Hawak niya ang katotohanan. Ngunit sa korte, ang katotohanan ay nabibili. Ang ebidensya ay napapalitan. Ang hustisya ay napapasawalang bisa ng pera. Natalo siya. Mas masahol pa roon ang kliyente niya na pinangakuan niyang poprotektahan ay binalikan ng pamilya ng politiko. Tinakot. Binayaran para manahimik. At ang pinakamasakit sa lahat, ang sarili ng nakababatang kapatid na babae na siyang inspirasyon niya para maging abogado ng mga naaapi ay naging biktima rin. Ngunit dahil sa takot na baka matulad sa nangyari sa kliyente niya, pinili nitong manahimik. Ang kaso ng kanyang kapatid ay hindi man lang umabot sa korte. Mula noon, nagbago si Castor. Naging praktikal, naging makatotohanan. Pinili niyang hawakan ang mga ligtas na kaso, mga kasong kaya niyang ipanalo, mga kasong hindi babangga sa mga dambuhala. Ang tanggapan ng liwanag ay naging isang anino na lang ng dating nitong layunin. Attorney,
Ang boses ni Lihim ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakayuko ito ngayon. Yakap-yakap ang anak. Ang katawan ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Wala na po ba talaga? Tanong nito. Ang boses ay basag. Wala na po bang kahit katiting na pag-asa? Bumuntong hininga si Castor. Makinig ka. Kahit dalhin natin ito sa korte, gagawin nilang invalid ang lahat ng sasabihin mo. Gagamitin nila ang media para sirain ka, tulad ng ginagawa na nila. Sasabihin nilang peke ang album. Sasabihin nilang may problema ka sa pag-iisip. At ang korte ay kadalasang kumakampi sa kung sino ang may mas malalim na bulsa. Pero paano po ang anak ko? Sabi ni Lihim. Itinaas ang kanyang mukha na puno ng luha. Paano ang katotohanan? Hahayaan na lang po ba nating manalo ang kasamaan? Ang mga salitang iyon ay parang isang dagang tumusok sa konsensya ni Castor. Iyon ang mga parehong tanong na binitawan niya sa kanyang sarili. Maraming taon na ang nakalipas. Attorney, pakiusap. Nagmakaawa si Lihim. Itinaas niya ang natutulog na si Huni at marahang hinawi ang buhok sa batok nito. Tingnan ninyo po ito. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng opisina, kitang-kita ang balat na hugis kalahating buwan. Isang maliit at inosenteng marka na naging sentro ng isang napakalaking kasalanan. Kung wala pong maniniwala sa akin, kung hindi po ninyo ako tutulungan, babalikan nila kami. Sabi ni Lihim. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng biglaang tapang. Ang tapang ng isang inang wala nang maaring iwalan pa. At kung babalik kami doon, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaang lumaki ang anak ko sa kamay ng halimaw na yon. Kahit anong mangyari, lalaban ako. Kahit mag-isa. Napatingin si Castor sa mga mata ni Lihim. Ang nakita niya ay hindi na lang takot o desperasyon. Nakita niya ang determinasyon. Nakita niya ang isang leonang handang ipaglaban ang kanyang supling hanggang sa kahuli-hulihang hininga. At sa mga matang iyon, nakita niya ang anino ng kanyang kapatid. Ang kapatid na pinili niyang huwag ipaglaban dahil sa takot. Isang bagay sa loob niya ang nabasag. Ang pader na matagal niyang itinayo para protektahan ang sarili mula sa kabiguan ay unti-unting gumuho. Ano pa ang silbi ng pagiging abogado kung hindi mo kayang ipaglaban ang tama? Lalo na kung ito na ang nasa harap mo. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumakad siya palapit kay Lihim at tinitigan ang marka sa batok ni Huni. Hindi na lang ito isang balat. Simbolo na ito ng isang laban na kailangan ng isang kampiyon. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng desisyon ay nasa kanyang mga balikat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lihim. Hindi tayo magpapakamatay, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bago ng bigat, may bago ng determinasyon. Lalaban tayo. Kasabay ng pagbitaw niya sa mga salitang yon, tumunog ang kanyang telepono. Isang kaibigan niya na nagtatrabaho sa Hall of Justice ang tumatawag. Castor? Sabi ng boses sa kabilang linya. May balita ako sa'yo. Narinig ko lang. Ang pamilyang Del Fuego, nagsampa sila ng kaso. Isang petition for habeas corpus and custody. Ipinapahanap nila ang isang Lihim Del Fuego at ang anak nito. Ang unang hearing ay itinakda sa lalong madaling panahon. Ibinaba ni Castor ang telepono. Tumingin siya kay Lihim. Nagsimula na sila, sabi niya. Sinimulan na nila ang giyera. Ang opisina ni Castor ay naging kanilang war room. Ang mga araw ay naging gabi, at ang mga gabi ay naging araw. Ang bawat sulok ay napuno ng mga libro ng batas, mga dokumento, at ang amoy ng matapang na kape. Para kay Lihim, ang takot ay napalitan ng determinasyon. Bawat detalye ng kanyang impyerno sa mansyon ng Del Fuego, gaano man kasakit, ay paulit-ulit niyang isinalaysay kay Castor. Bawat pasa, bawat masasakit na salita, bawat mapangabusong kilos,
lahat ay maingat na itinatala. Ang salaysay mo ang pinakamatibay nating sandata, lihim, sabi ni Castor habang nagtatype sa kanyang lumang computer. Kailangan nating ipinta sa isipan ng hukom ang bawat araw na tiniis mo. Habang sila ay naghahanda, ang makinarya ng mga Del Fuego ay buong lakas na umandar. Sa telebisyon at sa mga dyaryo, si Lihim ay isang halimaw, isang unstable na ina na may history of delusions. Naglabas sila ng mga pekeng medical records. Nagbayad sila ng mga pekeng testigo na nagsasabing nakita nilang sinasaktan ni Lihim ang sarili. Ang kanyang pangalan ay dinungisan, ang kanyang pagkatao ay winasak bago pa man siya makatapak sa korte. Bawat balita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lihim, ngunit si Castor ay naroon para palakasin ang kanyang loob. Huwag kang maniwala sa kanila, Lihim. Ingay lang iyan. Sa korte, ang ebidensya ang magpapanalo sa atin. Ngunit alam ni Castor na ang kanilang ebidensya, ang album at ang salaysay ni Lihim ay maaaring hindi sapat. Kailangan nila ng isang taong makakapagpatunay sa mga sinasabi ni Lihim mula sa loob. Kailangan nila si Himig. Kailangan nating hanapin si Himig, sabi ni Castor isang gabi. Kung magtetestigo siya, malaki ang pag-asa nating manalo. Iyon ay isang malaking sugal. Matapos ang insidente ng pagtakas, walang nakaalam kung nasaan si Himig o kung ano ang sinapit nito. Ngunit sa tulong ng ilang kontak, natunto ni Castor ang isang malayong probinsya kung saan may kamag-anak ang matanda. Nag-disguise si Castor bilang isang ahente ng gobyerno. Nagkita sila ni Himig sa loob ng isang luma at tahimik na simbahan. Ang matanda ay payat na payat at puno ng pasa ang mga braso, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Ayoko nang bumalik sa impyernong yon, sabi ni Himig. Ang boses ay nanginginig sa takot. Manang, naiintindihan ko po. Malumanay na sabi ni Castor. Pero si Lihim at si Huni, kailangan po nila kayo. Kayo lang ang makakapagsabi sa korte ng katotohanan. Ikinuwento ni Castor ang lahat. Sa huli, umiiyak na tumango si Himig. Para sa mga batang yon, sabi niya, gagawin ko. Dumating ang araw ng unang hearing, ang korte ay puno. Ang mga Del Fuego, kasama ang kanilang mga mamahaling abogado, ay umupo sa isang panig, puno ng kumpiyansa. Sa kabilang panig, si Lihim at Castor lang, ngunit sa kanilang mga mata ay may tapang. Nagsimula ang hearing. Ang abogado ng Del Fuego ay nagpresenta ng kanilang mga ebidensya, ang mga pekeng medical records, ang mga bayarang testigo. Ngunit si Castor ay handa. Isa-isa niyang sinira ang kredibilidad ng bawat testigo. Ipinapakita ang mga butas sa kanilang mga kasinungalingan. At pagkatapos, dumating ang pagkakataon ni Castor. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang aking kliyente ay hindi baliw. Siya ay isang biktima. Isang biktima ng karahasan na naganap sa loob mismo ng mansyon ng mga Del Fuego. Ipiniresinta niya ang salaysay ni Lihim. Ngunit ang mga abogado ng kabilang panig ay tumawa lang. Hearsay, walang ebidensya. Mayroon kaming ebidensya. Kalmadong sagot ni Castor. Inilabas niya ang lumang album. Isang ebidensya na magpapatunay sa pinakamatinding krimen na ginawa sa aking kliyente. Ipinakita niya ang litrato ng sanggol na sisilagan na may balat sa batok. Pagkatapos, ay tinawag niya si Lihim para ipakita ang balat sa batok ni Huni. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Isang bulungan ang kumalat sa korte. Ang mukha ni Silagan ay namutla. Si Dayang ay nanigas sa kanyang upuan. Your Honor, pagpapatuloy ni Castor, ang kanyang boses ay parang isang kulog. Ang markang ito ay hindi isang simpleng balat. Ito ay isang tatak ng dugo. Ang tatak ng dugo ni Silagan del Fuego.
Itinuro niya si Silagan. Dahil dito, kami ay humihiling sa kagalang-galang na korteng ito na mag-utos ng isang DNA paternity test sa pagitan ni Ginoong Silagan del Fuego at ng batang si Huni. Ang buong korte ay nagulantang. Isang kaguluhan ang nagsimula. Ang abogado ng Del Fuego ay mabilis na tumayo. Objection, Your Honor. This is baseless. This is absurd. Isang desperadong hakbang para sirain ang pangalan ng aking kliyente. Ang hukom, isang matandang lalaki na kilalang may malapit na ugnayan sa mga Del Fuego, ay pumukpok ng kanyang martilyo. Order in the court! Tiningnan niya si Castor nang may pagkainis. Tiningnan niya ang mga Del Fuego na may pahiwatig ng pag-unawa. Attorney Villaflor, sabi ng hukom, ang boses ay malamig. Ang isang lumang litrato at isang balat ay hindi sapat na basehan para sa isang seryosong akusasyon na tulad niyan. Kailangan mo ng mas matibay na ebidensya. Bumaling siya sa korte. Ang hiling para sa isang DNA test. Huminga siya ng malalim habang ang puso ni Lihim ay tila hihinto sa pagtibok. Ay ibinabasura. Ang mga salita ng hukom ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Lihim. Ibinabasura, tinapon, binaliwala. Ang huling sinag ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay biglang nagdilim. Napatingin siya kay Castor na nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang pagkagulat o pagkatalo. Sa kabilang panig ng silid, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dayang. Si Silagan ay muling nakahinga ng maluwag. Inaayos ang kanyang mamahaling kurbata na para bang ipinapakitang hindi man lang siya natinag. Para sa kanila, tapos na ang laban. Nanalo na sila. Wala na bang ibang mosyon, Attorney Villaflor? Tanong ng hukom, halatang gusto nang tapusin ang sesyon. Huminga ng malalim si Castor. Mayroon pa po, Your Honor. Tumingin siya ng diretso sa hukom pagkatapos ay sa pamilyang Del Fuego. Maaring hindi sapat para sa korteng ito ang pisikal na ebidensya na aming inilatag, ngunit ang batas ay hindi lang nakasulat sa mga aklat. Ito ay nabubuhay sa testimonya ng mga taong nakasaksi sa katotohanan. Kaya tinatawagan ko po ang aming susunod na testigo. Ang abogado ng Del Fuego ay tumayo. Objection! Wala nang ibang testigo sa listahan. Isang sorpresa pong testigo, Your Honor. Sagot ni Castor. Nakamakailan lang namin natagpuan. Ang kanyang testimonya ay direktang may kinalaman sa kaso. Nag-alinlangan ang hukom, ngunit sa ilalim ng mga batas ng korte, hindi niya ito maaaring tanggihan. Sige, tawagin ang iyong testigo. Tumingin si Castor sa pinto sa likod ng korte. Tinatawagan ko si Gengan Himig Reyes. Sa pagbukas ng pinto, ang lahat ng mata ay napalingon. Pumasok si Himig. Ang matanda ay nanginginig, bawat hakbang ay mabigat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lihim. Nagtama ang kanilang mga paningin at sa isang iglap, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Ang reaksyon ng mga Del Fuego ay hindi mababayaran. Ang pagkagulat sa mukha ni Dayang, ang galit sa mga mata ni Silagan. Sinubukan ng kanilang abogado na pigilan ang testimonya, ngunit huli na ang lahat. Nasa harap na ng korte si Himig. Ang kamay ay nakapatong sa Biblia. Manang Himig, nagsimula si Castor. Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga nakita mo habang nagtatrabaho sa mansyon ng mga Del Fuego? Sa una, ang boses ni Himig ay nanginginig. Ngunit habang nagsasalita siya, unti-unti itong lumakas. Isinalalaysay niya ang lahat. Ang mga pasa ni Lihim, ang mga masasakit na salita ni Dayang, ang pagkulong kay Lihim sa kanyang silid. Isinalaysay niya ang utos ni Dayang na pahiran ng ointment, ang peklat ni Huni. At bakit sa tingin mo ipinapagawa iyon? Tanong ni Castor. Dahil takot sila, sagot ni Himig. Takot sila sa markang iyon. Objection! Speculation! Sigaw ng abogado ng Del Fuego. Sustained! Sabi ng hukom.
Kung gayon, manang himig, pagpapatuloy ni Castor. Mayroon ka bang nalalaman tungkol sa marka mismo? Tumango si himig. Ang marka ng kalahating buwan. Iyan po ang marka ng pamilya ng ina ni Senyorito Silagan. Namanan niya yon. Alam iyon ng buong angkan nila. Isang malakas na, hindi, ang narinig mula kay Dayang. Ngunit hindi pa tapos si Castor. Your Honor, ang testimonya ni Gingina Reyes ay nagpapatunay na may motibo ang mga akusado para itago ang katotohanan, sabi ni Castor. Ngunit hindi lang yan. Muli siyang tumingin sa pinto. Mayroon pa akong isang huling testigo. This time, maging si Lihim ay nagulat. Hindi niya ito alam. Tinatawagan ko sa witness stand, si Marla Cruz. Bumukas muli ang pinto. Pumasok ang isang babae, mas bata ng kaunti kay Lihim. Ang kanyang muka ay payak, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Kasama niya ang isang batang lalaki, mga 4 na taong gulang. Sino siya? Tanong ng hukom. Isa pa pong biktima, Your Honor. Sagot ni Castor. Nang makaupo si Marla, sinimulan niyang ikwento ang kanyang pinagdaanan. Dati siyang katulong sa isa sa mga resort ng mga Del Fuego. Doon, siya ay pinagsamantalahan ni Silagan. Nang magbuntis siya, binigyan siya ng pera at pinalayas, pinagbantaang papatayin kung magsusumbong. At ano ang ebidensya mo? Tanong ng abogado ng Del Fuego na may pang-aasar. Hindi sumagot si Marla. Sa halip, marahan niyang itinaas ang kanyang anak at itinalikod sa korte. Hinawi niya ang buhok sa batok nito. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Doon, sa batok ng batang lalaki, ay may isang marka. Isang perpektong marka na hugis kalahating buwan. 2 bata. Mula sa 2 magkaibang ina. Iisang ama. Iisang marka. Ang ebidensya ay hindi na maitatanggi. Ang pattern ay malinaw. Ang kasinungalingan ay gumuho. Si Castor ay lumapit sa harap ng hukom. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng bigat ng katarungan. Hindi na ito isang hiling. Ito ay isang demand. Sa ngalan ng 2 inang ito at ng kanilang mga anak, sa ngalan ng katotohanan, iutos ninyo ang DNA test. Ngayon din, ang hukom ay napatingin sa 2 bata. Napatingin siya kay Silagan na ngayon ay parang isang basang sisiw. Pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon. Napatingin siya sa galit ng mga tao sa loob ng korte. Wala na siyang magagawa. Ang kanyang mga koneksyon, ang pera ng mga Del Fuego, ay wala nang silbi sa harap ng naglalagablab na katotohanan. Pumukpok siya ng kanyang martilyo, ang tunog ay hudyat ng pagbabago. Ang korte ay naguutos ng isang agarang DNA paternity test sa pagitan ni Ginoong Silagan Del Fuego at ng 2 bata. Habang isinasagawa ang proseso sa loob ng isang silid, ang bawat minuto ay parang isang oras. Si Lihim ay nakahawak sa kamay ni Marla. Hindi sila magkakilala, ngunit sa sandaling iyon, sila ay magkapatid sa sakit at sa laban. Pagkalipas ng isang oras na puno ng tensyon, lumabas ang isang court officer, dala ang isang selyadong brown envelope. Inabot niya ito sa hukom. Ang buong silid ay tumahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Lihim. Binuksan ng hukom ang envelope. Binasa niya ang resulta. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Tumingin siya kay Silagan, hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang kriminal. Itinaas niya ang papel. Ayon sa resulta, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Merong 99% probability na si Ginoong Silagan Del Fuego ang biological na ama ng 2 bata. Ang mga salitang 99% probability ay hindi lang tunog ng isang resulta ng laboratorio. Iyon ang tunog ng pagbagsak ng mga kadena. Iyon ang tunog ng katarungan. Iyon ang tunog ng kalayaan. Sa isang iglap, ang katahimikan ng korte ay nabasag. Isang malakas na sigaw ng galit at pagtataksil ang kumawala mula kay Datu, nakaturo hindi kay Lihim,
kundi sa sarili niyang tiyuhin. "Hayop ka! Pinagmukha mo akong tanga!" Sumugod siya papunta kay Silagan at ang mga gwardya ng korte ay mabilis na umawat. Si Dayang naman ay napaupo na lang. Ang muka ay walang kulay. Ang kanyang matigas na postura ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang imperyo na pinag-ingatan niya na itinayo sa mga kasinungalingan at krimen ay nagiba sa harap mismo ng kanyang mga mata. Si Silagan ay parang isang estatwang nabitak, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan at pagmamataas ay naglaho at ang natira na lang ay isang duwag na kriminal na nahuli sa kanyang sariling bitag. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Lihim si Huni. "Tapos na, anak," bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng tagumpay. Ang hatol ay mabilis na ibinaba. Si Silagan del Fuego ay napatunayang nagkasala ng panggagahasa at pang-aabuso sa bata at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Dayang at Datu ay kinasuhan din bilang mga kasabwat sa pagtatakip sa krimen. Ang mansyon ng Del Fuego, ang simbolo ng kanilang madilim na kapangyarihan, ay kinumpiska ng gobyerno. Ang kanilang pangalan, na dati ay kinatatakutan at iginagalang, ay naging simbolo ng kahihiyan. Paglabas ni Lihim sa korte, kasama si Castor, sinalubong sila ng mga mamamahayag, ngunit hindi na siya ang baliw na ina sa kanilang mga balita. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng screen, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang bayani, isang simbolo ng katapangan. Tumingala siya sa langit, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang balat na walang kasamang takot. Lumipas ang 6 na buwan. Ang maingay na syudad ay napalitan ng payapang tunog ng mga alon. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, malayo sa anumang alaala ng mga Del Fuego, nagsimula muli sina Lihim at Huni. Nakatira sila sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na may tanawin ng karagatan. Sa umaga, ginigising sila ng amoy ng sariwang hangin at ng huni ng mga ibon, hindi ng sigaw at takot. Ginamit ni Lihim ang tulong pinansyal na iginawad sa kanya ng korte para magtayo ng isang maliit na panaderya. Ang dating mga kamay na nasanay sa paglilinis ng maruming sahig ay ngayon abala na sa pagmamasa ng tinapay. Isang hapon, habang naglalaro si Huni sa buhangin, papalapit na sa kanyang unang kaarawan, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanila. Napatingala si Lihim at napangiti. "Attorney Castor," bati niya. "Lihim," sagot ni Castor. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi na siya ang pagod at walang paniniwalang abogado na nakilala niya. Ang tagumpay ng kanilang kaso ay muling nagpaalab sa kanyang nawalang idealismo. Ang tanggapan ng liwanag ay muling naging isang tunay na tanggapan ng liwanag. May dala siyang isang maliit na kahon para kay Huni. Binuksan ito ni Lihim. Sa loob ay isang maliit na kwintas na may pendant na hugis buong buwan. "Para takpan ng luma," sabi ni Castor, "at para ipaalala na pagkatapos ng bawat kalahating buwan, laging may pag-asang mabuo itong muli." Umupo si Castor sa tabi ni Lihim. Tahimik nilang pinanood si Huni na tumatawa habang hinahabol ang mga alon. Ang marka sa batok ng bata ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito isang sumpa. Isa na itong tanda ng kanyang pinagmulan, isang paalala ng laban na ipinanalo ng kanyang ina. "Kamusta na si Manang Himig?" tanong ni Lihim. "Nasa probinsya na siya, kasama ang kanyang mga apo. Masaya na siya," sagot ni Castor. "At si Marla, nagtayo rin siya ng maliit na tindahan. Lahat tayo ay unti-unti nang naghihilom." Pinanood nila ang paglubog ng araw, ang kalangitan,
ay nagkulay kahel at rosas. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila binubura ang mga bakas ng masakit na kahapon. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. Ang mga sugat ay naroon pa rin. Ngunit ang mga ito ay hindi na sariwa. Ang mga ito ay mga peklat na, mga paalala, hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, kahit sa pinakamatinding unos, ang liwanag ng isang bagong umaga ay palaging darating. Para kay Lihim, ang umagang yon ay nagsimula na. At dito nagtatapos ang kwento ni Lihim. Isang kwentong nagpapatunay na ang pinakamatinding kadiliman ay hindi kayang talunin ang liwanag na nagmumula sa puso ng isang inang nagmamahal. Ipinakita nito sa atin na ang katarungan ay maaaring makamtan, gaano man ito kahirap, kung tayo ay may sapat na lakas ng loob na tumayo, magsalita at lumaban para sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Lihim. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong klasing mga kwento pa po ang nais ninyong marinig mula sa aming channel? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click na nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.